Mayroon kang mga tanong na matagal mo nang tinatago sa iyong sarili, mga tanong na kahit sa iyong doktor ay nahihiya kang itanong ng direkta. At iyon ang eksaktong dahilan kung bakit importante ang video na ito. Hindi ito para sa libangan. Hindi ito para sa sensasyon. Ito ay para sa kaalaman, para sa kalusugan, at para sa katotohanan na nararapat malaman ng bawat lalaki, lalo na yaong nasa edad na 60 taon pataas. Sapagkat sa yugtong iyon ng buhay, ang katawan ng tao ay nagbabago, ang mga pangangailangan ay nagbabago, at ang mga katanungang dating tila walang sagot ay nagiging mas mahalaga kaysa dati. Ang paksa ngayon ay maaaring isa sa pinaka-misunderstood na aspeto ng kalusugang pangkalalakihan sa buong mundo. At sa Pilipinas lalo na, dahil sa kultura natin ng pagiging tahimik pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa katawan at kalusugan ng ating reproductive system. Ang prostate gland, ang maliit ngunit napakahalagang bahagi ng katawan ng lalaki, ay madalas na pinag-uusapan lamang kapag may sakit na. Pero ngayon, pag-uusapan natin ito bago pa man lumala ang mga bagay. Pag-uusapan natin ang isang katanungan na libu-libong lalaki ang nagtatanong sa kanilang sarili ngunit bihirang marinig ang tamang sagot. Ang masturbation ba o ang tinatawag na regular na sexual release ay nagpoprotekta o nakakasama sa prostate pagdating sa edad 60 taon pataas? Bago tayo magsimula, nais kong itanong sa inyo ang isang bagay. Bilang isang lalaki na nasa edad 60 taon o higit pa, o kahit bilang isang kamag-anak o kasosyo ng isang lalaki sa ganitong edad, naramdaman mo na ba ang pagbabago sa iyong katawan na hindi mo lubos na naiintindihan at humingi ka na ba ng tulong o kaalaman mula sa isang propesyonal? Isulat ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaring makatulong sa iba pang nanonood ng video na ito. Simulan natin sa pundasyon ng lahat ng ito, ang pag-unawa sa prostate gland mismo. Ang prostate ay isang maliit na glandula, humigit kumulang ay katulad ng sukat ng isang maliit na mansanas na matatagpuan sa ibaba ng pantog ng lalaki at nakapaligid sa simula ng urethra, ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan. Ang pangunahing tungkulin ng prostate ay gumawa ng isang bahagi ng seminal fluid, ang likido na nagpoprotekta at nagpapadala ng mga sperm cells sa panahon ng ejaculation. Ngunit ang trabaho ng prostate ay hindi nagtatapos doon. Ito rin ay may papel sa regulasyon ng ilang hormona at naniniwala ang mga siyentipiko na may koneksyon ito sa pangkalahatang hormonal balance ng lalaki kahit pagdating ng katandaan. Ang problema ay habang tumatanda ang lalaki, ang prostate ay natural na lumalaki. Tinatawag ito sa medikal na larangan bilang benign prostatic hyperplasia o BPH. Ito ay isang normal na proseso ng pagtanda, ngunit ang mga epekto nito ay maaring maging sanhi ng malaking discomfort at iba't ibang komplikasyon. Ang pagkalaki ng prostate ay maaaring magpigil sa normal na daloy ng ihi, makapagdulot ng madalas na pangangailangan na umihi, lalo na sa gabi, at sa mas malubhang mga kaso, maaari itong maging sanhi ng impeksyon sa pantog o bato. Higit sa lahat, ang prostate ay isa rin sa mga pinakakaraniwang lokasyon ng cancer sa mga lalaki sa buong mundo. Sa Pilipinas, ayon sa mga datos ng Department of Health at iba't ibang medical na organisasyon, ang prostate cancer ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga lalaki at ang karamihan sa mga kaso ay nasusuri sa mga lalaking nasa edad 60 taon pataas. Kaya naman, ang anumang impormasyon na may kinalaman sa prostate health ay hindi basta-basta na paksa lamang. Ito ay isang bagay na may direktang epekto sa buhay, sa kalusugan at sa kalidad ng pamumuhay ng milyon-milyong lalaki. Ngayon, pag-usapan natin ang masturbation mula sa siyentipikong pananaw. Sa medikal na kahulugan, ang masturbation ay ang pag-aalis ng sexual na tensyon sa pamamagitan ng sariling stimulasyon na nagdudulot ng ejaculation. Sa physical na proseso, ito ay nagsasangkot ng pagsapalaran ng dugo sa genital area, kontraksyon ng mga kalamnan ng prostate at seminal vesicles, at pagpapalabas ng prostate fluid kasama ang iba pang mga bahagi ng seminal fluid. Sa madaling salita, sa bawat ejaculation, ang prostate ay nagtatrabaho. Nagko-contract ito, naglalabas ng likido, at ang mga luma at posibleng mapanganib na mga cell ay pinapalabas kasama ng seminal fluid. Ito ang pangunahing biological basis ng teorya na ang regular na ejaculation ay maaring makatulong sa kalusugan ng prostate. At ito ay hindi isang simpleng teorya lamang. Maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpapalakas ng ideyang ito. Ang isa sa pinakakilalang pag-aaral na nagsaliksik sa paksa na ito ay isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Harvard T.H. Chan School of Public Health. Sa nasabing pag-aaral, sinuri nila ang datos ng mahigit 1,000,000 lalaki sa loob ng maraming taon. Ang kanilang natuklasan ay kapansin-pansin. Ang mga lalaking nag-ejaculate ng 21 beses o higit pa sa isang buwan ay may mas mababang panganib ng prostate cancer kumpara sa mga nag-ejaculate lamang ng 7 beses o mas kaunti sa isang buwan.
Ang pagbawas ng panganib ay humigit kumulang 22% na isang makabuluhang pagkakaiba mula sa siyentipikong pananaw. Ngayon, mahalagang maunawa ng dahilan sa likod ng natuklasang ito. Hindi ito tungkol sa moral o etikal na bagay. Ito ay purong biyolohiya. Ang teorya ay nagsasabi na ang mga stagnant o natigil na mga likido sa loob ng prostate ay maaaring maging isang fertile ground para sa pagbuo ng mga carcinogenic compound o mga sangkap na maaaring mag-trigger ng cancer cell development. Sa pamamagitan ng regular na ejaculation, ang mga likidong ito ay patuloy na nililinis at pinalilitan ng bago na nagbabawas ng posibilidad ng pagtitipon ng mga nakakapinsalang sangkap. Isipin mo ito tulad ng isang reservoir ng tubig. Kung ang tubig sa loob ng reservoir ay hindi gumagalaw, ang mga bakterya, algae at iba pang nakakapinsalang organismo ay magsisimulang lumago. Ngunit kung ang tubig ay patuloy na dumadaloy, palitan at nililinis, ang reservoir ay nananatiling malusog. Ang prostate ay gumagana sa katulad na prinsipyo, kahit hindi eksaktong ganoon. Pero ang konsepto ng regular na paglilinis sa pamamagitan ng natural na proseso ay may matibay na siyentipikong batayan. Dito, papasok ang aming espesyalista, si Dr. Reyes, isang urologist na may 20 taon ng karanasan sa paggamot ng prostate-related conditions upang ibahagi ang kanyang pananaw. Ayon kay Dr. Reyes, sa aking mahabang karanasan sa urological medicine, isa sa mga pinaka-common na tanong ng aking mga pasyenteng lalaki sa edad 60 pataas ay kung ang kanilang sexual na aktibidad, kabilang ang masturbation, ay nakakaapekto sa kanilang prostate. Ang aking sagot ay palaging nakabatay sa agham. Ang ebidensya sa kasalukuyan ay nagpapakita na ang regular na ejaculation, anuman ang paraan nito, ay may potensyal na benepisyo para sa kalusugan ng prostate. Hindi ito ang tanging salik at hindi rin ito isang garantiya laban sa lahat ng prostate conditions. Ngunit mula sa pananaw ng preventive medicine, ang natural na prosesong ito ay may papel na dapat na hindi basta-basta balewalain. Ayong mga salita ng doktor ay nagbubukas ng isang mahalagang punto. Ang ejaculation, anuman ang pinagmulan nito, ay may pareho ang biolohikal na epekto sa prostate. Kaya naman, ang pag-aaral na nabanggit mula sa Harvard ay hindi lamang nag-uusap ng masturbation. Ito ay nag-uusap ng kabuang ejaculation frequency mula sa anumang pinagmulan. Ito ay isang mahalaga at nuanced na punto na kailangang maunawaan. Ngayon, tuklasin natin ang aspeto ng pagtanda at kung paano ito nagbabago sa lahat ng ito. Sa edad 60 taon, maraming pagbabago ang nagaganap sa katawan ng lalaki na may direktang epekto sa prostate health at sexual na kalusugan. Una, ang antas ng testosterone, ang pangunahing male sex hormone, ay natural na bumababa. Tinatawag ito ng mga medikal na eksperto bilang andropause, isang proseso na katulad ng menopause sa mga babae, bagaman hindi ito ganoon kasimple o kabiglaan. Ang pagbaba ng testosterone ay may epekto sa sexual drive, sa kalidad ng ereksyon, at sa overall energy levels ng lalaki. Pangalawa, ang prostate ay natural na lumalaki, tulad ng nabanggit na natin. Ang benign prostatic hyperplasia ay nagiging mas karaniwan habang tumatanda ang lalaki. Ayon sa mga medical na datos, halos kalahati ng mga lalaki sa edad 60 taon ay mayroon ng ilang antas ng BPH at ang porsyentong ito ay tumataas habang lumalaki ang edad. Ang BPH ay hindi cancer, ngunit ang presensya nito ay maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon kung hindi ito mapamamahalaan ng maayos. Pangatlo, ang immune system ng katawan ay natural na humihina habang tumatanda. Ito ay nangangahulugang ang kakayahan ng katawan na labanan ang mga abnormal na cell, kabilang ang mga cancer cell, ay hindi na katulad ng kabataan. Kaya naman, ang mga preventive measures ay nagiging mas mahalaga kaysa dati sa edad na ito. Sa kontekstong ito, ang tanong tungkol sa masturbation at prostate health ay nagiging mas mahalaga at mas relevant. Hindi ito isang bagay na maaring basta-basta ipaalis sa isip. Ito ay isang lehitimong medikal na katanungan na may lehitimong medikal na sagot. Ngunit kailangan din nating pag-usapan ang kabilang panig ng kwento. Sapagkat hindi lahat ay simpleng mas madalas ay mas mabuti. May mga nuances at limitasyon na kailangan ring maunawaan. Una, ang relasyon sa pagitan ng ejaculation frequency at prostate cancer risk ay hindi isang simpleng cause and effect relationship. Ibig sabihin, ang madalas na ejaculation ay hindi automatikong nagpoprotekta sa prostate cancer. Ito ay isang correlational finding at maraming iba pang salik ang nakakaapekto sa prostate cancer risk, kabilang ang genetics, diet, lifestyle at exposure sa iba't ibang environmental factors. Ang isang lalaki na may mataas na genetic risk para sa prostate cancer ay hindi maaaring mag-asa-asahang maprotektahan siya ng buo ng madalas na ejaculation lamang. Pangalawa, ang labis na anumang bagay ay maaaring magdulot ng problema.
Sa konteksto ng sexual na kalusugan, ang labis na pagpapalabas ng sexual na tensyon ay maaaring magdulot ng pisikal na pagod, emosyonal na burnout, at sa ilang kaso ay maaaring magpahiwatig ng isang compulsive behavior na nangangailangan ng professional na tulong. Ang kalusugan ay tungkol sa balanse, at ang prinsipyong ito ay naaangkop sa lahat ng aspeto ng buhay. Pangatlo, mahalagang maunawaan na ang masturbation o anumang sexual na aktibidad ay hindi kapalit ng regular na medical na check-up. Ang prostate-specific antigen test o PSA test at ang digital rectal exam ay mahahalagang kasangkapan sa maagang pagtuklas ng prostate cancer at iba pang prostate conditions. Ang anumang diskusyon tungkol sa prostate health ay hindi kumpleto nang hindi binabanggit ang kahalagahan ng regular na pagpunta sa doktor. Dito nating ilagay ang ating disclaimer. Nais naming marinig ito mula sa ating doktor. Ayon kay Dr. Reyes, bago tayo magpatuloy nais kong sabihin ng malinaw, ang video na ito ay para sa informational purposes lamang. Ang impormasyong ibinabahagi dito ay hindi kapalit ng personal na konsultasyon sa inyong doktor o sa isang lisensyadong medikal na propesyonal. Kung kayo ay may mga katanungan o alalahanin tungkol sa inyong prostate health o anumang aspeto ng inyong kalusugan, pakiusap na kumonsulta sa inyong manggagamot. Ang bawat tao ay natatangi at ang medikal na payo ay dapat na personalized batay sa inyong individual na sitwasyon at kasaysayang medikal. Ngayon, pag-usapan natin ang hormonal at psychological na aspeto ng paksa sapagkat ang kalusugan ng prostate ay hindi lamang isang pisikal na bagay. Ito ay may malalim na koneksyon sa mental at emosyonal na kalusugan ng lalaki. Kapag ang lalaki ay nagkakaroon ng orgasm, anuman ang paraan nito, ang katawan ay naglalabas ng iba't ibang uri ng hormona at neurotransmitter. Kabilang dito ang oxytocin, na madalas na tinatawag na love hormone o bonding hormone, na nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at koneksyon. Mayroon din ang dopamine, ang neurotransmitter na may kinalaman sa pleasurable experiences at reward pathways ng utak. At mayroon ng endorphins, ang natural na painkiller ng katawan na nagbibigay ng pakiramdam ng kaginhawaan at euphoria pagkatapos ng physical exertion. Ang mga hormonal na ito ay hindi lamang nagbibigay ng panandaliang kasiyahan. Mayroon silang mga pangmatagalang epekto sa mental health at overall well-being ng isang tao. Ang regular na paglalabas ng oxytocin, halimbawa, ay may kinalaman sa mas mababang antas ng stress at anxiety. At ang mataas na antas ng stress ay isa sa mga kilalang risk factors para sa maraming chronic na sakit, kabilang ang mga kondisyon na may kinalaman sa immune system function, na may direkte at hindi direktang epekto sa prostate health. Ang cortisol, ang stress hormone, ay kapag mataas ang antas nito sa mahabang panahon, ay kilala na nagpapahina ng immune system at nagpapabilis ng maraming proseso ng pagtanda sa katawan. Ang anumang aktibidad na tumutulong sa pagbabawas ng chronic stress, kabilang ang sexual na aktibidad, ay maaaring makapag-ambag sa mas malusog na immune system at mas malusog na katawan sa kabuuan. Hindi ito nangangahulugang ang masturbation ay isang panlunas sa lahat ng sakit. Ngunit ang pag-unawa sa hormonal na prosesong ito ay nagbibigay ng mas kumpletong larawan ng kung bakit ang sexual na kalusugan ay bahagi ng kabuuang kalusugan ng tao at hindi isang hiwalay na kategorya na dapat itago o ikahiya. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas na hindi na pag-uusapan, ang emosyonal at psikolohikal na aspeto ng sexualidad ng mga lalaki sa edad 60 taon. Sa kulturang Pilipino, madalas na inaasahang ang mga lalaki ay titig ang katawan kahit sa katandaan at ang anumang pagbabago sa kanilang sexual na kakayahan ay itinuturing na isang bagay na ikahihiya. Ito ay isang mapanganib na pananaw na nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa tulong. Ang katotohanan ay ang sexualidad ng lalaki ay natural na nagbabago sa pagtanda. Ang mga ereksyon ay maaring hindi na kasing lakas o kasing bilis ng dati. Ang recovery time pagkatapos ng orgasm ay natural na humahaba. Ang sexual drive ay maaring bumaba. Ang lahat ng ito ay normal na bahagi ng biological aging process at hindi ito dapat itrating bilang isang kabiguan o kahinaan. Ang pagtatangkang lumaban sa mga natural na pagbabagong ito nang walang gabay ng medikal na propesyonal, madalas sa pamamagitan ng mga hindi ligtas na paraan o produkto na walang siyentipikong basehan, ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala. Ang mga unregulated na pampanatili at pampalaki na produkto na madalas na ibinebenta sa mga social media platform ay hindi lamang ineffective kundi peligroso rin sa kalusugan. Ang tamang paraan ay ang tumanggap ng mga pagbabagong ito ng may dignidad at karunungan at humingi ng propesyonal na tulong kung kinakailangan. Ang isang doktor o urologist ay maaaring magturo ng mga evidence-based na paraan ng pamamahala ng mga pagbabagong ito, kabilang ang lifestyle modifications, proper nutrition, exercise at kung kinakailangan, medical intervention.
Ang masturbation, sa kontekstong ito, ay maaaring maging isang paraan ng pagpapanatili ng sexual na kalusugan para sa mga lalaking wala ng aktibong kasosyo o para sa mga may kasosyo ngunit nais na mapanatili ang sexual na kalusugan ng hindi palaging umaasa sa isang tao. Ito ay isang natural, ligtas at personal na paraan ng pag-aalaga sa sarili at ang siyensya ay nagbibigay ng suporta sa ideya na ito ay may positibong epekto sa prostate health kapag ginawa ng may moderasyon. Ngunit dito natin kailangan na maging maingat at tapat. May ilang mga kondisyon ng prostate kung saan ang ejaculation, kahit mula sa anumang pinagmulan, ay maaaring magdulot ng discomfort o komplikasyon. Halimbawa, ang mga lalaking may acute prostatitis o matinding impeksyon ng prostate ay madalas na pinapayuhan ng kanilang doktor na magpahinga mula sa sexual na aktibidad habang nasa proseso ng paggaling. Ang chronic prostatitis ay isang mas komplikadong kondisyon at ang epekto ng ejaculation dito ay nag-iiba-iba depende sa individual na kaso. Sa mga kasong ito, ang personal na konsultasyon sa isang urologist ay hindi lamang ipinapayo kundi kinakailangan. Mahalaga ring maunawaan ang konsepto ng prostatitis syndrome. Ito ay isang grupo ng mga kondisyon na nagdudulot ng pamamaga at impeksyon ng prostate at ito ay maaaring mangyari sa anumang edad bagaman mas karaniwan sa mga lalaking nasa katandaan. Ang mga sintomas ng prostatitis ay kinabibilangan ng sakit o discomfort sa pelvic area, madalas na pangangailangan na umihi, at sa ilang kaso, masakit na ejaculation. Sa mga lalaking may prostatitis, ang relasyon sa pagitan ng ejaculation at prostate health ay mas komplikado at nangangailangan ng individual na medikal na payo. Kaya naman, habang ang pangkalahatang siyentipikong ebidensya ay nagpapakita ng mga potensyal na benepisyo ng regular na ejaculation para sa prostate health, hindi ito isang one-size-fits-all na rekomendasyon. Ang bawat lalaki ay may natatanging medikal na kasaysayan, kondisyon at pangangailangan. Pag-usapan natin ngayon ang mga mito at maling paniniwala na nakapaligid sa paksa na ito. Sapagkat sa ating kultura at sa kabuuan ng mundo, maraming misconceptions ang nakapaligid sa masturbation at prostate health na nagdudulot ng takot, hiya at maling desisyon sa kalusugan. Isa sa pinakalaganap na mito ay ang ideya na ang masturbation ay nagpapahina sa katawan o nagdudulot ng pagkakapagod ng prostate. Wala itong siyentipikong basehan. Ang prostate tulad ng anumang muscle o glandula sa katawan ay hindi napapagod sa pamamagitan ng paggamit nito sa loob ng normal at malusog na hangganan. Ang katawan ay may natural na mekanismo ng regenerasyon at pagpapanumbalik at ang prostate ay hindi exception sa prinsipyong ito. Ang isa pang karaniwang mito ay ang ideya na ang masturbation ay nagdudulot ng blindness, pagpapaluktot ng spine, mental illness o iba pang matinding epekto sa kalusugan. Ang mga maling paniniwala na ito ay walang anumang siyentipikong batayan at madalas na nagmula sa mga relihiyoso o kultura na paniniwala na layunin nilang pigilan ang isang natural na proseso. Kahit hindi natin balewalain ang relihiyoso at kultural na dimensyon ng paksa, ang medikal na katotohanan ay nananatiling malinaw. Walang siyentipikong ebidensya na nagpapakita na ang moderate na masturbation ay nagdudulot ng anumang pisikal o mental na pinsala sa isang malusog na individual. Ang isa pang mito na madalas na maririnig ay ang ideya na ang madalas na masturbation ay nagdudulot ng pagbaba ng testosterone levels. Ang katotohanan ay mas komplikado. Habang totoo na ang testosterone levels ay bahagyang bumababa pagkatapos ng orgasm, ang pagbabagong ito ay pansamantala lamang at hindi nagdudulot ng pangmatagalang pagbaba ng testosterone production. Ang natural na pagtaba ng testosterone habang tumatanda ay isang hiwalay na proseso na may kinalaman sa mga pagbabago sa endocrine system at hindi direktang konektado sa ejaculation frequency. May isa pang mito na nais kong tugunan ng maingat. Ang ideya na ang mas matagal na pag-iingat mula sa ejaculation ay nagiging mas malusog ang prostate o nagpoprotekta nito. Ito ay tinawag ng ilang tao na semen retention at may mga grupo na nagtataguyod nito bilang isang paraan ng pagpapalakas ng lakas at kalusugan. Ang siyentipikong ebidensya sa isyu na ito ay hindi nagbibigay suporta sa ganitong pananaw sa konteksto ng prostate health. Sa katunayan, ang ilang pananaliksik ay nagpapakita ng kabaligtaran. Ang matagalang pag-iiwas mula sa ejaculation ay maaaring nagpapataas ng panganib ng prostate condition sa ilang individual. Ngunit muli, ang nuance ay napakahalaga dito. Ang semen retention sa maikling panahon, halimbawa sa loob ng ilang araw o isang linggo, ay hindi katulad ng matagalang abstinence na nagtatagal ng mga buwan o taon. Ang mga pananaliksik na nagpapakita ng mga benepisyo ng madalas na ejaculation ay nakabatay sa pangmatagalang pattern, hindi sa maikli o minsan-minsan na pagbabago ng gawi. Pag-usapan natin ngayon ang relasyon sa pagitan ng prostate health at ng mas malawak na konsepsyon ng sexual na kalusugan sa katandaan.
Ang sexual na kalusugan ay isang bahagi ng WHO definition ng kalusugan at ito ay kinakikilala bilang isang mahalagang aspeto ng human well-being sa lahat ng yugto ng buhay, kabilang na ang katandaan. Para sa mga lalaking may kasosyo, ang komunikasyon tungkol sa mga pagbabago sa sexual na kalusugan habang tumatanda ay napakahalaga. Maraming relasyon ang naghihirap dahil sa kawalan ng bukas na komunikasyon tungkol sa paksang ito. Ang isang lalaki na dumaranas ng mga pagbabago sa kanyang sexual na kakayahan ay maaaring makaramdam ng hiya, takot at pagkababa ng self-esteem at ang mga damdaming ito kapag hindi na ipaliwanag sa kanyang kasosyo ay maaaring maging sanhi ng emosyonal na distansya at pag-aaway sa relasyon. Ang pagbubukas ng linya ng komunikasyon, kasama ang empatiya at pag-unawa mula sa magkabilang panig, ay nagbibigay daan sa mga mag-asawa o kasosyo na harapin ang mga pagbabagong ito bilang isang koponan. Maaaring kasangkot dito ang paghahanap ng mga bagong paraan ng emotional at physical intimacy na angkop sa kanilang nagbabagong mga katawan at pangangailangan. Ang isang professional na therapist o sex educator ay maaaring makatulong sa mga mag-asawa na mag-navigate ng mga pagbabagong ito ng may graceful na pagtanggap at malikhain paring paghahanap ng kasiyahan sa relasyon. Para sa mga lalaking walang aktibong kasosyo, ang masturbation ay maaaring maging isang paraan ng pagpapanatili ng sexual na kalusugan na hindi nangangailangan ng isa pang tao. Ito ay isang personal na desisyon na dapat na ginagawa ng may sariling kamalayan at respeto sa sarili at ng walang hiya o pagkondena mula sa sarili o sa iba. Ang pagiging komportable sa sariling katawan at sa mga natural na proseso nito ay isang aspeto ng mental health na madalas na hindi pinag-uusapan sa konteksto ng katandaan. Sa Pilipinas, lalo na, ang mga matatandang lalaki ay madalas na inaasahang maging malakas at hindi na makipag-usap tungkol sa kanilang sexual na kalusugan. Ito ay isang kulturang pananaw na kailangang baguhin sapagkat ang pagtatago ng mga alalahanin tungkol sa kalusugan ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa ang bukas na pag-uusap at paghahanap ng tulong. Ngayon, pag-usapan natin ang mga praktikal na hakbang para sa kalusugan ng prostate sa edad 60 taon pataas. Sapagkat kahit gaano kahalaga ang ejaculation frequency bilang isang salik, ito ay isa lamang bahagi ng mas malawak na larawan ng prostate health. Ang pagkain ay may malaking papel sa kalusugan ng prostate. Ang mga pagkaing mayaman sa lycopene tulad ng kamatis, pakwan at pink na grapefruit ay may mga antioxidant properties na maaaring makatulong sa pagprotekta ng prostate cells mula sa oxidative damage. Ang mga omega-3 fatty acids na matatagpuan sa mga isda tulad ng salmon, sardinas at mackerel ay may anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagpapababa ng pamamaga sa prostate. Ang mga cruciferous vegetables tulad ng broccoli, cauliflower at cabbage ay may mga phytochemicals na may anti-cancer properties. Sa kabilang banda, ang mataas na pagkonsumo ng pulang karne, mga processed foods at mga pagkaing mataas sa saturated fats ay nakalink sa mas mataas na panganib ng prostate cancer. Ang labis na pagkonsumo ng alcohol ay rin may negatibong epekto sa prostate health at sa kabuwang hormonal balance. Ang regular na ehersisyo ay isa pa sa mga pinaka-epektibong paraan ng pagpapanatili ng prostate health. Ang pag-aaral ay nagpapakita na ang mga lalaking regular na nag-ehersisyo ay may mas mababang panganib ng prostate cancer at mas mababang antas ng BPH-related symptoms. Ang ehersisyo ay nagpapababa ng antas ng insulin at insulin-like growth factor na parehong nakalink sa paglaki ng prostate cancer cells. Ang ehersisyo rin ay nagpapababa ng antas ng inflammation sa katawan na isang mahalagang risk factor para sa maraming uri ng cancer. Ang pagpapanatili ng malusog na timbang ay isa ring mahalagang aspeto ng prostate health. Ang labis na timbang, lalo na ang adipose tissue sa palibot ng tiyan, ay nakalink sa mas mataas na antas ng estrogen at mas mababang antas ng testosterone na maaaring makapekto sa prostate health. Ang pagbabawas ng timbang sa pamamagitan ng malusog na pagkain at regular na ehersisyo ay maaaring magpababa ng panganib ng prostate conditions. Ang regular na medical na check-up ay hindi maaaring palitan ng anumang lifestyle modification. Ang PSA test, kahit kontrobersyal ang papel nito sa pananaliksik, ay isa pa ring mahalagang kasangkapan sa maagang pagtuklas ng posibleng prostate conditions. Ang digital rectal exam ay isa pang paraan ng pag-assess ng laki at texture ng prostate. Ang iyong doktor ang pinakamainam na mapagkukunan ng kaalaman kung anong uri ng screening ang naaangkop para sa iyong edad, kasaysayang medikal at individual na risk profile. Mahalaga rin na pag-usapan ang mga sintomas na dapat agad na dalhin sa pansin ng isang doktor.
Ang madalas na pangangailangan na umihi, lalo na sa gabi, ang mahina o naputol-putol na daloy ng ihi, ang kahirapan sa pagsisimula ng pag-ihi, ang pakiramdam na hindi ganap na naubos ang pantog, ang sakit o pagkasusunog habang nag-ihi, ang dugo sa ihi o sa seminal fluid, at ang sakit sa pelvic area, sa lower back o sa mga hita ay lahat ng mga sintomas na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang maagang pagtuklas ng anumang prostate condition ay nagpapataas ng mga pagkakataon ng matagumpay na paggamot at pagbawi. Ngayon, nais kong pag-usapan ang isang aspeto ng paksa na madalas na hindi na itatama, ang koneksyon sa pagitan ng sexual na kalusugan at ng kabuuang kalidad ng buhay sa katandaan. Maraming tao ang nag-iisip na ang sexualidad ay isang bagay na pag-aari lamang ng mga bata o ng mga taong nasa gitnang gulang at na ang mga matatandang tao ay dapat na itigil na ang pag-iisip tungkol dito. Ito ay isang mapanganib at walang katotohanang pananaw. Ang sexual na kalusugan at ang sexual na kagalingan ay mga lehitimong aspeto ng kalidad ng buhay ng mga matatandang tao. Ang mga pananaliksik ay nagpapakita na ang mga matatanda na may aktibong sexual na buhay, maging ito ay sa pamamagitan ng kasosyo o sa pamamagitan ng personal na sexual na ekspresyon, ay may mas mataas na antas ng self-esteem, mas mababang antas ng depression at anxiety, at mas malusog na pangkalahatang kalusugan kumpara sa kanilang mga kapantay na wala o limitado ang sexual na aktibidad. Ito ay hindi nangangahulugang dapat pilitin ng anuman o dapat na magkaroon ng pressure ang mga matatanda tungkol sa kanilang sexual na buhay. Ang punto ay ang sexualidad ay isang natural na bahagi ng pagiging tao sa lahat ng edad at ang respeto at suporta para sa sexual na kalusugan ng mga matatanda ay isang aspeto ng dignidad ng tao na dapat nakilalanin at suportahan ng lipunan. Sa konteksto ng prostate health, ang paksa na ito ay lalong mahalaga. Ang mga lalaking may aktibong sexual na buhay sa katandaan na nagsisiguro ng regular na ejaculation at nagpapanatili ng kalusugan ng kanilang reproductive system ay maaaring nakaka-enjoy ng mas mataas na kalidad ng buhay at posibleng mas mabababang panganib ng ilang prostate conditions. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at pagpapatibay, hindi ng hiya o pagkondena. Dito muling makikinig tayo kay Dr. Reyes para sa kanyang mga karagdagang pananaw. Ayon kay Dr. Reyes, nais kong bigyang diin ang isang bagay na napakahalaga sa konteksto ng ating pag-uusap ngayon. Ang pagpapanatili ng sexual na kalusugan sa katandaan ay hindi isang bagay na dapat ikahiya o itago. Ito ay isang lehitimong aspeto ng kabuuang kalusugan ng tao. Sa aking klinika, nakikita ko ang maraming mga pasyenteng lalaki na nahihiyang magtanong tungkol sa kanilang sexual na kalusugan at ang hiya na iyon ay nagdudulot ng pagkaantala sa paghahanap ng tulong na maaaring maging kritikal. Nais kong hikayatin ang bawat isa na buksan ang linya ng komunikasyon sa kanilang doktor at natratuhin ang sexual na kalusugan bilang isang mahalagang bahagi ng kabuuang pangangalaga sa sarili. Kaya sa ating ang mensahe ng doktor ay nagpapalakas ng isang mahalagang punto. Ang komunikasyon ay susi hindi lamang sa pagitan ng mga kasosyo, kundi pati na rin sa pagitan ng pasyente at ng kanyang manggagamot. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong doktor tungkol sa iyong sexual na kalusugan, kabilang ang mga pagbabago na iyong nararamdaman, ay nagbibigay sa iyong doktor ng mas kumpletong larawan ng iyong kabuuang kalusugan at nagbibigay daan sa mas tumpak at epektibong pangangalaga. Ngayon, pag-usapan natin ang isang aspeto na madalas na nalilimutan sa mga ganitong pag-uusap, ang papel ng mental health sa prostate health at sa sexual na kalusugan sa kabuuan. Hindi maaring paghiwalayin ng katawan at isip pagdating sa kalusugan. Ang depression, anxiety, at iba pang mental health conditions ay maaring may direkta at hindi direktang epekto sa sexual na kalusugan at sa kalusugan ng prostate. Ang depression, halimbawa, ay madalas na nagdudulot ng pagbaba ng sexual drive at ng overall motivation para sa pag-aalaga ng sarili. Ang mga taong may depression ay madalas na hindi nagpapahinga ng tama, hindi kumakain ng maayos, at hindi nag-eehersisyo. Ang lahat ng ito ay may negatibong epekto sa prostate health at sa kabuuang kalusugan. Sa kabaligtaran, ang mga antidepressant medications ay madalas na may side effects na may kinalaman sa sexual na kalusugan, kabilang ang pagbaba ng sexual drive at kahirapan sa pagkamit ng orgasm. Ito ay isang komplikadong paksa na nangangailangan ng maingat na pamamahala kasama ang isang medikal na propesyonal. Ang anxiety, lalo na ang performance anxiety na madalas nakasamahan ng mga pagbabago sa sexual na kakayahan sa katandaan, ay maaari ring magpagalang ng mga problemang sexual na hindi naman talaga may pisikal na dahilan. Ang isang lalaki na nababalisa tungkol sa kanyang sexual na kakayahan ay maaaring makaranas ng mga pagbabago sa kanyang sexual na karanasan na hindi naman dulot ng pisikal na kondisyon kundi ng psikolohikal na pressure.
Sa mga ganitong kaso, ang pakikipagtulungan sa isang psychologist o sex therapist ay maaaring maging mas epektibo kaysa medikal na intervention. Ang koneksyon sa pagitan ng mental health at sexual na kalusugan ay napakahalaga at nangangailangan ng mas malalim na pag-aaral at pagtalakay. Ngunit para sa layunin ng video na ito, ang pinakamahalagang mensahe ay ito. Ang pag-aalaga sa inyong mental health ay bahagi ng pag-aalaga sa inyong sexual na kalusugan at sa inyong prostate health. Pag-usapan din natin ang tungkol sa mga pagbabago sa lifestyle na maaaring positibong makaapekto sa prostate health at sa sexual na kalusugan sa katandaan. Bukod sa wastong pagkain at regular na ehersisyo na nabanggit na natin, mayroon pang ibang mga bagay na maaaring gawin. Ang sapat na tulog ay napakahalaga. Sa panahon ng tulog, ang katawan ay nagre-reparasyon at nagre-regenerate ng mga cell, kabilang ang mga cell sa prostate. Ang hindi sapat na tulog ay nakalink sa mas mataas na antas ng inflammation at mas mababang immune function na parehong negatibo para sa prostate health. Ang mga lalaking may benign prostatic hyperplasia ay madalas na nagigising sa gabi para umihi na nagdudulot ng disrupted sleep. Ang paggamot ng BPH sa pamamagitan ng doktor ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tulog at sa pangkalahatang kalusugan. Ang pag-iwas sa paninigarilyo ay isa pang mahalaga na hakbang. Ang paninigarilyo ay nakalink sa mas mataas na panganib ng maraming uri ng cancer, kabilang ang prostate cancer, at ito rin ay may negatibong epekto sa sexual na kalusugan sa pamamagitan ng pagpapahina ng daloy ng dugo sa mga genitals. Ang paghinto sa paninigarilyo, kahit sa katandaan, ay may mga positibong benepisyo sa kalusugan na nangyayari ng mabilis. Ang pagbabawas ng stress sa pamamagitan ng mga relaxation techniques tulad ng meditation, yoga, deep breathing exercises o kahit simpleng regular na lakad sa labas ay may positibong epekto sa hormonal balance at sa kabuuang kalusugan. Ang ilang pag-aaral ay nagpapakita na ang regular na meditation ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng cortisol levels at sa pagpapabuti ng immune function na parehong mahalaga para sa prostate health. Ang pag-maintain ng aktibong social life at ang pagkakaroon ng malapit na relasyon sa pamilya at mga kaibigan ay rin may positibong epekto sa kalusugan ng katandaan. Ang social isolation ay nakalink sa mas mataas na antas ng depression, mas mababang immune function at mas mataas na mortalidad sa mga matatanda. Ang pagpapanatili ng malakas na sosyal na koneksyon ay isang aspeto ng pag-aalaga sa sarili na madalas na hindi kasama sa mga listahan ng health tips, ngunit napakahalaga. Sa lahat ng nabanggit na ito, nais kong bumalik sa pangunahing tanong ng video na ito. Ang masturbation ba ay nagpoprotekta o nakakasama sa prostate pagdating sa edad 60 taon? Ang sagot, batay sa lahat ng mga siyentipikong pananaliksik at medikal na kaalaman na mayroon tayo sa kasalukuyan, ay nuanced. Sa pangkalahatan, ang regular na ejaculation, kabilang ang masturbation, ay may mga potensyal na benepisyo para sa prostate health, lalo na sa konteksto ng pagbabawas ng panganib ng prostate cancer. Ngunit ito ay isang bahagi lamang ng mas malawak na larawan ng prostate health at hindi ito kapalit ng regular na medical na check-up, malusog na pamumuhay at profesional na medical na payo. Para sa mga lalaking nasa edad 60 taon pataas, ang pinakamakabuluhang bagay na maaari nilang gawin para sa kanilang prostate health ay ang bukas na pakikipag-usap sa kanilang doktor, ang pagsunod sa inirerekomendang medical na check-ups, ang pagpapanatili ng malusog na pamumuhay, at ang pagtanggap sa mga natural na pagbabago ng katawan ng may dignidad at kaalaman. Ang masturbation bilang isang natural na aspeto ng sexual na kalusugan ay hindi isang bagay na dapat ikahiya o itago. Para sa mga lalaking napipili itong gawing bahagi ng kanilang pag-aalaga sa sarili, ang siyensya ay nagbibigay ng ilang suporta para sa ideya na ito ay maaaring may positibong epekto sa prostate health. Ngunit tulad ng lahat ng aspeto ng kalusugan, ang balanse at moderasyon ay susi, at ang individual na medikal na kondisyon ay dapat palaging isaalang-alang. Para sa mga lalaking may mga katanungan o alalahanin tungkol sa kanilang prostate health o sexual na kalusugan, ang mensahe ay malinaw at simple. Huwag matakot na humingi ng tulong. Kumonsulta sa isang doktor o urologist. Ang inyong kalusugan ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong hiya o pag-aalala. Bago tayo magtapos, nais kong ibahagi ang ilang mga salita tungkol sa dignidad at pagpapahalaga sa sarili sa konteksto ng katandaan. Ang pagtanda ay hindi isang pagkalugi. Ito ay isang patuloy na paglalakbay ng pag-alam sa sarili, ng pagbabago at ng pagpapahalaga. Ang katawan ng isang lalaking 60 taong gulang ay may dalahing mayaman na kasaysayan ng mga karanasan, ng mga pagbabago, ng mga tagumpay at pagkabigo. Ang pag-aalaga sa katawang iyon, kabilang ang lahat ng aspeto ng kalusugan nito, ay isang pagpapakita ng respeto sa buhay na ipinahiram sa atin.
Ang sexual na kalusugan, kabilang ang kalusugan ng prostate, ay hindi dapat ituring bilang isang tabu na paksa o isang bagay na para lamang sa mga bata at kabataan. Ito ay bahagi ng kabuuang kalusugan ng tao sa lahat ng yugto ng buhay at nararapat itong tratuhin ng may parehong seryosidad at pag-aalaga na ibinibigay natin sa ating cardiovascular health, sa ating mental health at sa bawat ibang aspeto ng ating pangkalahatang well-being. Sa wakas, nais kong ibahagi ang aking personal na pananaw bilang isang taong nag-aaral at nagtatrabaho sa larangan ng medikal na edukasyon at kalusugang pangkomunidad. Naniniwala ako na ang pinakamahalagang bagay na maaari nating gawin para sa kalusugan ng ating sarili at ng ating mga mahal sa buhay ay ang maging bukas sa kaalaman, walang hiya na humingi ng tulong, at tratuhin ang bawat aspeto ng ating kalusugan ng may seryosidad at pagmamahal sa sarili. Ang pag-uusap na ito ngayon tungkol sa prostate health, tungkol sa sexual na kalusugan, tungkol sa mga natural na proseso ng katawan ng lalaki, ay isang bahagi ng mas malawak na kilusan ng kalusugang pangkomunidad na naglalayong baligtarin ang kultura ng katahimikan at hiya sa paligid ng mga sexual na paksa. Ang mas maraming kaalaman ay nangangahulugang mas malulusog na individual, mas malulusog na pamilya, at mas malulusog na komunidad. At ngayon, para sa huling mensahe ngayon, balikan natin si Dr. Reyes para sa kanyang panghuling pananaw at tanong para sa ating mga manonood. Ayon kay Dr. Reyes, bilang isang doktor na nagtrabaho ng maraming taon sa larangan ng urology at men's health, nais kong sabihin sa bawat lalaking nanonood ng video na ito, ang inyong kalusugan ay napakahalaga at ang pag-aalaga sa inyong prostate ay isang mahalaga at responsableng bagay na dapat gawin. Ang mga impormasyong ibinabahagi sa video na ito ay naglalayong bigyan kayo ng kaalaman at lakas ng loob na mag-usap tungkol sa mga paksang ito ng walang hiya. Ang agham ay nagpapakita na ang regular na ejaculation ay maaaring may positibong papel sa prostate health, ngunit ito ay isa lamang bahagi ng isang mas komprehensibong diskarte sa pag-aalaga ng sarili na kinabibilangan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo, sapat na tulog, mababang stress, at regular na medical na check-up. Ang aking tanong para sa inyo ngayon ay ito. Nakinig ba kayo sa inyong katawan sa mga nakaraang taon at handa na ba kayong gumawa ng hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay ngayon? Ibahagi ang inyong sagot at karanasan sa comment section. Ang inyong salita ay maaring mag-inspire at makatulong sa iba pang lalaki na nasa katulad na sitwasyon. Salamat sa inyong panonood ng video na ito hanggang sa katapusan. Ang katotohanang narito na kayo, naghahanap ng kaalaman at nagpapakita ng interes sa inyong kalusugan ay isang pagpapakita ng responsibilidad sa sarili na dapat ipagmalaki. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at miyembro ng pamilya na maaaring makinabang mula sa impormasyong ito. Ang kaalaman ay pinakamakapangyarihang gamot at ang pagbabahagi nito ay isang pagkilos ng pagmamahal at pagmamalasakit. Kung mayroon kayong mga katanungan o karanasan na nais ninyong ibahagi, mangyari lamang na isulat ito sa comment section sa ibaba. Ang bawat tanong at bawat kwento ay may halaga, at ang aming layunin ay lumikha ng isang komunidad ng pag-aaral at suporta na nakatuon sa kalusugan at well-being ng bawat isa. At huwag kalimutan, ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay. Gawin nating pag-aalaga sa ating sarili ang prioridad ngayon, bago pa lumaon. Ang lahat ng impormasyong ibinabahagi sa script na ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon at kamalayan. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng profesional na medikal na payo, diagnosis o paggamot. Palaging kumonsulta sa inyong doktor o kwalipikadong medikal na profesional para sa anumang katanungan tungkol sa inyong medikal na kondisyon.